Nagising si Silver sa gitna ng gabi, at agad na tiningnan ang babaeng katabi niya. Ang babaeng nakakuha ng atensyon niya, mula nang dumating ito sa bahay niya. Wala siyang ideya na isang babaeng napakaganda pala ang papalit sa katulong na nag-resign kamakailan. Wala siyang alam tungkol kay Rina na pumalit na kasambahay, dahil kaibigan lang naman niya ang pinaasikaso niya tungkol dito. Unang araw pa lang nang pumasok ito sa bahay niya, na si Rina dala ang isang maliit na bag na nakatayo sa harapan niya, habang uminom naman siya ng kape ay napatitig na agad ito sa mukha ng dalaga. Para kay Silver, si Rina ang pinakamagandang babae na nakita niya. Pero ang dalaga ay tila mailap, at naiilang sa kanya na ikinainis niya, sa hindi niya malamang dahilan. Sinusungitan niya ito, pero palihim na pinagmamasdan pag naglilinis. Hindi niya alam kung bakit parang tila napako na yata ang mga mata niya sa bagong katulong niya. Sinusubukan niyang makipag-usap dito, pero halatang hindi komportable ang dalaga sa presensya niya. Hindi niya akalaing katulong niya ang isang magandang dilag, na kagaya ni Rina. Para kay Silver ang kagaya ni Rina ay maaaring galing sa isang marangyang pamilya. Halata sa itsura nito ang dugong banyaga, at mala porcelana nitong kutis, na nagpapatunay lamang na hindi ito galing sa mahirap na buhay. Kaya labis ang pagtataka niya, kung bakit nandito ang dalaga sa bahay niya, at nagtatrabaho bilang katulong. Kung nahuhumaling siya sa ganda ng mukha ni Rina, ay mas lalong nahumaling si Silver sa mga mata nito. Mga matang pumukaw sa atensyon niya, kung kaya, nasabi niya sa sarili niya na nakita na niya ang mga matang yun dati, pero hindi niya lang matindaan kung saan at kailan. Nang magising, ay hindi niya mapigil ang haplosan ng pisngi ng dalaga. Masaya siya na nakasama niya ito sa gabing ito, at tumugon si Rina sa ibang nararamdaman nila. Aalis na sana sa kama, para kumuha ng tubig, ay nagring ang cellphone ni Rina na nasa bag, at nasa sahig ng kwarto niya. Kumunot ang noo ni Silver sa pagtataka, kung sino ang tumatawag kay Rina sa ganitong oras. It's already midnight. Who is it? Kuryusong tanong ni Silver sa sarili. Alam niyang hindi magandang pakialaman ang gamit ng iba, pero kinakain siya ng kuryusidad. Kaya kinuha niya ang cellphone ni Rina sa bag nito, at nakita niya ang caller na nagpaigting ng panga niya. My love, ang tumatawag ngayon kay Rina na si Hivo, pero dahil hindi alam ni Silver kung sino ang my love na tumatawag sa dalaga, ay napuno ng inggit, selos at inis ang sistema niya. Balak niya na sanang sagutin nang namatay ang tawag. While on the other hand, nakahiga si Hivo sa kama, kasama ang kaibigan ni Rina na si Kia. Siya ang nakatoka na bantayan ng bata, dahil wala naman siyang trabaho every night unlike Divine. Nagising ang bata at tinatanong kay Kia kung tumawag ba ang ina nito, habang natutulog siya, pero sinagot ito ni Kia ng hindi, dahil hindi naman talaga nakatawag si Rina sa anak, dahil gumagawa ito ng ano kanina kasama si ano. Tita, is mama okay? Tanong ni Hivo. Yes baby. Why are you asking? Sagot ni Kia sa bata. Why is she not calling me kanina? Nagtatakang tanong ni Hivo, at deep inside, nagtataka rin si Kia kung bakit hindi nga nakatawag ang kaibigan ngayong gabi, which is unusual, dahil lagi itong tumatawag para kamustahin ang anak. Do you want me to call mama for you? Tanong ni Kia para makampante ang bata. Kinuha niya ang cellphone ni Hivo na nasa table malapit sa kama nila, para tawagan ang kaibigan. Pero nakailang ring na ito, ay hindi pa rin sinasagot ang tawag na ipinagtaka ni Kia. Anong nangyari sa Ria? Why are you not picking up the phone? Sabi ni Kia sa isipan. Dahil sa inaantok pa rin si Hivo, ay dahan-dahan itong pumikit at nakatulog. Natapos ang tawag na walang sumasagot, kaya tumingin si Kia sa gawin ng bata at nakitang tulog na ito ulit. Hindi na niya ito tinawagan, pero tinext niya ito sa kanatulog ulit. Why are you not answering the call babe? Kia's style is to call her friends babe, na minsan nami-misinterpret ng iba. Going back to Silver, after I read the message from my love, ay agad akong umalis. She has a babe and yet, she let me her. Great. Just great. Is he her first? It doesn't matter to me if I'm not her first, because I respect her. Nakaka-proud kung ako ang nakauna sa kanya, pero kung hindi ay ayos lang naman, dahil she is great, beautiful and amazing woman, kaya masaya ako na.
Tumugon siya sa mga halik ko nang walang alinlangan. But after I read the message, ina lang talaga. It's too much. Is she taken? Okay fine, aagawin ko siya sa kung sino mang lalaking yun. Man, why are you here? Salubong sakin ng kaibigan ko na si Philip. Himala yata na nasa Pinasta, at wala sa ibang bansa. Sa lahat ng mga kaibigan niya, ay si Philip itong hindi makapirmi sa iisang bansa. Nothing. Just wanted to chill, sabi ko. Is it because of Amanda? Tanong nito. Of course not. Matagal na kaming wala, sabi ko. Wala na akong pakialam sa babaeng yun. After she cheated on me 6 years ago, na-realized ko na I was so slow na binigay ko sa kanya lahat. She's not worthy of the love I gave. Here, tinanggap ko ang alak na binigay niya, at tumabi sakin. Nasa VIP room kami ng bar niya. Wala sa plano kong pumunta dito ngayon, but I need to chill and calm my system. Thanks bro, sabi ko. Anyways, naniniwala ka na ba sakin, na may anak kang nakita ko sa airport kamakailan? Sabi nito na inilingan ko lang. Yeah, tumawag siya sakin, at sinabing may bata siyang nakita na kamukhang kamukha ko. It's probably my son, na hindi ko lang alam. Baka anak ko raw sa babaeng naka one night ko, which is impossible dahil lagi akong nagsusuot ng while doing those things. So you don't believe me man, anak mo nga yun. Sure ako dun dahil hindi lang naman kayo hawig, mukha mo nga yung mukha ng bata. Kung hindi mo anak yun bunsong kapatid nyo ni Hana. Pagkumbinsi nito sakin, tiningnan ko lang siya nang natatawa. That's too much Philip. Safe ako lagi sa mga naka one night ko, sabi ko. Hindi anak mo talaga yun. Basta, ipapahanap ko sila sa Canada, at pag nahanap ko na, ipapadala ko yung mga litrato sayo. Kaya ngayon pa lang, magtino ka na, sabi nito na hindi ko seryoso. He's crazy. Alam ko talagang wala akong anak. Kung meron man, dun ko plano sa babaeng gusto kong makasama habang buhay. Bakit magtitino si kuya? Napatingin kaming dalawa sa bagong dating. It's my sister, Hana. Umayos ng upo si Philip, nang makita ang kapatid ko. Matagal na niya itong gusto, but Hana is hard to please. Kaya minsan naaawa ako sa kaibigan kong torpe. Dahil may anak siya Han. I saw it, sabi ni Philip. Nakita ko namang nagulat ang kapatid ko. Anak mo ba yung pinagbubuntis ni Amanda kuya? Tanong nito sakin. No, hindi akin yun, firm na sagot ko. So sinong anak ang tinutukoy ng makong na ta? Tanong niya. Hey, Alma ni Philip nang tawagin siya ni Hana na makong. It's true, may nakita akong bata na kamukhang kamukha ng kuya mo. Hinala ko ay anak niya yun dun sa ina ng bata. Baka isa sa nakaano niya, sabi ni Philip. Tinawanan lang siya ni Hana, kaya napailing ako sa dalawa. Kakauwi mo lang, sabi ko. I heard from mom na pumunta itong Canada. Yeah, I'm so tired nga sabi niya. Napansin ko naman ang paper bag na bitbit nito. Based sa nakaprint sa lagayan, ay isa itong laruan na robot. Bakit may ganyan ang kapatid ko? Saan naman niya ibibigay yan? Para kanino yan? Tanong ko referring sa dala niyang laruan. It's a present kuya. Para sa anak ng kaibigan ko, sabi niya at ngumiti. I know my sister very well. She's lying. Nang makita niyang hindi ako kumbinsido, ay nagpaalam ito agad na aalis na. Pinili ko na lang na hindi ito pansinin at uminom na lang. So bakit ka nandito at uminom? Asisa ulit ni Philip. Well, I met a woman. She's pretty man. She's gorgeous, beautiful and lovely. Are you drunk bro? Puro synonyms lang naman yun ang maganda ang sinasabi mo naiiling at natatawa na sabi ni Philip. Oh really? Well, she's indeed beautiful man and amazing too. You love her? Sabi niya kaya napatingin ako sa kanya bigla. I don't know. Basta, I can't take my eyes on her sabi ko. So what's your problem? Philip asked. I think she's taken. You know, I have been in different relationships with different girls, and hindi pa ako umabot sa point, na gustong mangangkin ng atensyon ng babae. Kung magparamdam siya, good but if hindi, okay lang. But in my case now, I want everything from her. Gusto ko ako lagi ang pinapansin niya.
Gusto ko wala akong kasalo, sabi ko at ininom ulit ang isang shot sa baso. Man, you're in love, seryosong saad ni Philip. So anong balak mo ngayon? Dagdag nito, I'm willing to be her kabut for the meantime. Balak kong agawin siya sa kung sino mang inang karelasyon niya ngayon. Man, you're crazy. It's not so you, natatawang sabi ni Philip. Nagising ako na umaga na. Kinapa ko si Silver, pero wala na ito kaya nagmulat ako, at sinuyod ng tingin ang buong silid para hajilapan siya. Isan na kaya yun? Tanong ko sa kawalan. Kinuha ko ang cellphone ko na nasa ibabaw ng mesa, at pinulot ang bag ko na nasa sahig pati na rin ang mga damit ko. Hinanap ko kung nasa na ang ano ko, pero hindi ko na ito makita. Hindi ko alam saan tinapon ni Silver yun kagabi. Lumabas ako ng kwarto, at hinanap si Silver sa baba, pero hindi ko rin siya mahagilap. Bumalik ako sa silid ko, para makapagligo muna saka ko tawagan ang anak ko. Hindi ko alam kung bakit umalis si Silver. Nagka-emergency ba sa kumpanya niya? Bakit hindi siya nagpaalam? Pero bakit naman siya magpapaalam sa akin? Ano ba kami? Para maalis ang mga negatibong yon sa isipan ko, ay napagpasyahan ko ng maligo na. Just like the usual, madali lang akong natapos maligo, so tinawagan ko na ang anak ko. I miss him so much. Unang ring pa lang ay sinagot na agad ito ni Divine. Hello, bungad nito, umagang umaga. Ba't ang sungit mo? Natatawang sabi ko. Wag mo kong simulan rin. Saan ka kagabi at hindi ka raw nakatawag sabi ni Lily, tanong nito. Bamantong hininga muna ako saka nagsalita. Nakalimutan ko rin kasi kagabi na mag-update kay Hivo, dahil hindi ko naman expected yung nangyari sa amin ni Silver. Sasabihin ko pag nakauwi na ako, Vine. Anyway, ayos lang naman ako, sabi ko dito. How about yang ano mo? Sabi nito na ikinalaki ng mga mata ko. Yang bunganga mo Divina sabi ko. Kung nasa harapan ko lang siya, alam ko nang nakaikot na ang mga mata nito sa akin. O pakausap ako sa anak ko, sabi ko. Yung anak mo. Ayon, hindi na maihiwalay sa tita niya, tila nagtatampong sabi ni Divina. Tita, sinong tita? Tanong ko, sino pa ba? Si Hana syempre. Aniya, oh my God, dumalaw si Hana, nasaan naman sila ngayon? Kuryusong tanong ko. Nasa sala naglalaro, may pasalubong na dala tong si Hana, ay mali scratch that dinala na yata ni Hana ang buong factory sa bahay, natawa ako sa sinabi ng kaibigan ko. Yung anak ko, kamusta? Tanong ko, yun. Kinukulit ako bakit hindi ka raw tumawag sa kanya kagabi. Pero nung dumating yung tita niya nakalimutan na ako pati yata ikaw, sabi pa nito. Halatang iniinis ako na inilingan ko lang. Sige, salamat Vine. Tatawag na lang ako mamaya. Huwag ka na magselos dyan, panunuya ko. Nagseselos. Sino? Sabi niya na agad ring pinatay ang tawag. Loko-loko talaga. So ngayon, dahil mag-isa lang ako at hindi ko mahanap si Silver, magluluto na lang siguro ako para makakain. Mamaya ko na lang lalaban ang mga labahin niya. 6:00 na ng gabi, at wala pa rin si Silver. Hindi ko kayang isipin yung bad side, na kaya siya umalis, kasi nakuha na niya ang gusto niya. Just like what I did 6 years ago, na iniwan ko siya. Pero hindi naman I am still here, sa bahay niya. Umalis man siya ng ilang araw, bahay niya pa rin ito at uuwi siya dito. So why am I bothered now, sa fact na iniwan niya ko after we did that last night? Nagawa ko na lahat ng diversion, pero wala pa ring effect. So I decided to sit down and waited for him. Sa malaking bahay na ito na ikaw lang mag-isa, mapapa-overthink ka talaga. Lumilipas ang oras at mas lalo akong kinakabahan. Nang may marinig akong busina sa labas, ay agad akong lumabas para tignan ito. Dumating na si Silver. Pinagbuksan ko siya ng gate, pumasok ang itim na sasakyan niya, hindi pa man ito nakarating sa garage, ay huminto ang sasakyan. Lumabas si Silver na halatang lasing. Kaya dali-dali akong lumapit sa kanya, para alalayan siya at hindi matamba. My baby, sabi niya nang makalapit ako sa kanya. Lumingon siya ng bahagya sakin, at hinawakan ako sa pisngi. Sinikap kong dalhin ang bigat niya papasok ng bahay. Hindi ko alam kung bakit ito naglasing. Maayos naman kami kahapon.
Naayos naman namin yung pag-aalburuto niya kagabi. Nang makapasok sa sala, ay agad kaming bumagsak sa sofa. Inayos ko muna siya ng upo, at dali-daling kumuha ng isang plangganang tubig at malinis na face towel para panasan siya. Mapula ang buong mukha nito, tanda na babad sa alak. "Why are you so pretty?" Tila parang kinikilig na sabi niya. Pilit niya kong inaabot, pero dahil pinupunasan ko siya ay umiilag ako, na ikinakunot ulit ng noo niya. Naiinis na naman ta. "Why avoiding me?" Malditong tanong nito. Hindi ko siya pinansin at hinbubad ang tsinelas niya, at pang-itaas na damit. "Kuha tayo ng damit mo sa taas, para hindi ka ginawin," sabi ko. Umiling siya. "Ayaw. Upo ka muna," parang bata na sabi nito. Umupo ako sa tabi niya, at umiling na naman siya. "Wag dyan. Ayoko dyan," sabi niya. Dito ka sabay tap sa lap niya. Umikot ang mata ko sa kakulitan niya, pero sumunod na rin. "Baka ginawin ka. Palit ka muna ng damit," sabi ko. Ayaw ko, at pagkatapos ay yamakap siya sa akin, at isunabsob ang mukha sa leeg ko. "Bakit ka ba kasi naglasing?" Tanong ko dito. Curious din naman kasi ako, kung bakit nga ba siya naglasing. "Ayoko kasi may kaati. You're taken. But I don't want you to be taken by someone else. Gusto ko taken ka dahil sakin. Gusto ko akin ka," namula ako sa sinabi niya. "He's really impossible." Parang bata, sobra pa yata. "Sino ba nagsabi sa'yo na taken ako?" Tanong ko dito. "There's someone in your contact calling you kanina." "I'm baby. I got curious so I took your phone inside your bag." Even though it's wrong na cop out na sabi nito. So siya pala naglagay ng phone ko sa ibabaw ng mesa. "Sino bang tumawag sakin?" Tanong ko. "Your love," sabi niya at agad na sumama ang templa ng mukha. Halatang hindi gusto ang nangyari kanina. Hindi ko mapigil ang matawa dahil doon. Seriously, nagseselos siya. Anak namin yung tumatawag. "Why are you laughing me?" Naguguluhang tanong niya. "Because you're funny," sabi ko. "Break up with him," sabi niya. Grabe, nakakabaliw tong sitwasyon namin. "Sorry Silverbot, I can't," sabi ko. Pinipigilang matawa. Bumalatay sa mga mata niya ang sakit, selos at pagkadismaya. Is he in love with me? Ang bilis naman ata. Aaminin kong sa sarili ko attracted ako sa kanya. Noon pa man, hanggang ngayon. "Do you love him?" Tanong niya. Tumango ako bilang sagot. Silly. Of course I love him. He's our son after all. Me. How about me? You allow me to kiss you, hug you, and sleep with you. What are we? Nagsusumamo ang mga mukha nito. You're my boss. I'm your maid. So that's, we are? Natatawang sabi ko, lalo nang sumama ang mukha nito. Ayoko niyan. I'll make you mine, sabi niya. Really? Nag-e-enjoy na pang-aalas ka ko sa kanya. Yes. So payag ako maging kabit muna, sabi niya at yamakap sakin ng mabuti. Baby, mahinahon na sabi nito na nagpalakas ng kabog sa dibdib ko. Yes. Sagot ko. Nothing. It's so nice to call you that, Anya. Yeah, I agree. Nakakakababot at the same time, nakakagan sa pakiramdam. I'm hungry, sabi niya. Nagluto ako. Gusto mo kumain muna? Tanong ko na malumanay sa kanya. Tumango naman siya, kaya tumayo ako para alalayan siya sa pagtayo. Sakto lang pala na tinola ang niluto ko, para minitan ang tiyan niya. Buong araw siguro na uminom ito ng alak. Agad ko siyang inis-ikaso. Nilagyan ko siya ng kanin sa plato, at isang bowl ng sabaw na may isda. Si Silver naman ay nakatutok lang sa ginagawa ko, particularly at sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero hinayaan ko na lang. Kumuha rin ako ng tubig at baso para sa inumin niya. Bakit ka nakatingin? Tanong ko. Nothing baby, you're just pretty and perfect, seryosong sabi niya na nakatitig lang sakin. Just a simple words pero agad na namula ang mukha ko. Nang mapansin niya ang reaction ko, ay ngumiti siya at nagsimulang kumain. How is it? Masarap ba? Tanong ko. Yes. But mas masarap ka, sabi niya. Okay, what's with him? Bakit ang dami niyang pampakilig na baon? Sige na, kumain ka na. I cooked it for you, sabi ko.
Tumango siya at maganang kumain na ikinangiti ko na rin. I wonder kung ano kayang reaksyon ni Silver, pag malaman niyang may HIV sa mundo na galing sa kanya. Magagalit kaya siya sa akin? Matutuwa ba siya? Tatanggapin ba niya si HIV? O itatakwil? I found the one na gusto kong pakasalan, sabi ni Silver sa sarili, habang nakatitig kay Rhea na inis-ikaso siya sa pagkain. Para kay Steven, ang mga gaya ni Rina ay mga taong hindi dapat pakawalan. She's a wife material na dapat alagaan. She's perfect. She's going to be a perfect wife and a mother to our children, dagdag nito.